Good morning po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Villa Gamiao, San Mateo, Isabela. Sama po natin ang isa po sa mga business owner dito po sa San Mateo, si Doc Rafael P. Gamiao po. Sir, morning. Morning. So, sir, kamusta naman po ang negosyo po? Bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa inyo. Ako yun napili ninyo. Ako nga po pala, gaya ng binanggit ninyo, Rafael P. Gamiao ng San Mateo, Isabela. Way back 2011, nag-start ang family business namin, ako Chick Boy, Pitch and Power Supply. And then, nag-put up namin yung second business namin na ako Chick Boy, Meat Shop and General Merchandise. Wherein ito, kinukuha namin yung mga alagang baboy para naman gagamitin namin, ibebenta sa meat shop namin. Yun yung sitwasyon na kung saan nagkaroon kami ng opportunity ngayon na mapalawak pa yung aming business. Paano naman kami nakakuha ng mga customers kung na dito, nagtsaga kami na by word of mouth, kinausap yung mga client namin, isa-isa, kumusta yung feedback ng business namin sa kanila, kumusta ba yung servisyo namin, kumusta ba yung product. Wherein, may feedback naman nila sa amin na maganda. So, ang tanong ko pa sa kanila, yung bang presyo, akma doon sa binibili nila. Sabi naman nila, to be fair, okay po yung presyo. So, ibig sabihin, yung customer relationship between the client din namin, doon na nag-umpisa. So, ibig sabihin, kailangan mo na usap ng maayos sa mga client para makakuha ng more customers. 2017, dito na pumasok din ngayon na nag-enroll din ako sa ATBI ng Isabela State University, wherein ito ngayon yung mas lalong nakatulong sa amin. Paano nakatulong? Yung total operation, although may knowledge ako nun, mas naging specific siya. From marketing, from financial management, and then from the inventory, andun na lahat, buong package. So, ibig sabihin noon, mas lalo nila ngayon matutulungan yung takbo ng aming business na mas mapag-ingatan. 2018, ayun, tuloy-tuloy yung takbo ng partnership namin sa kanila. Kaya lang, nung dumating ang sitwasyon na 2019 at nagkaroon tayo ng pandemic at ganun din yung ASF, lahat na ng business apektado. So, yung business namin, dahil foods, may tama rin, may epekto din. Pero hindi kami nangungumpot. Ano yung ginawa namin? Kailangan namin makapag-isip ngayon ng panibagong business para maka-cook up doon sa mga apektadong negosyo namin. Eto, pumasok kami with DOST program, yung Ipik Pinas. Nagkaroon sila ng bigay ng funding sa amin. Yun yung umpisa na kung saan yun napag-aralan ko sa Isabela State University na technology nila na i-apply sa amin. Habang yung business namin under DOST, dumating yung kainan namin na nag-isip kami, paano na kung yung value added ng product ng eating, saan natin dadalhin? In case ikal. So, nagkaroon kami ng idea na pasukin naman muna natin yung kainan. Pero, anong kainan yung puput up natin? Sabi ko sa pamilya ko, yung kakaiba, yung unique, walang kapares. So, yung uniqueness natin, kasi mahirap yung manggagaya ka lang. Dapat na iba ka. So, dumating dito, 2022, last part ng 2022, ayun, inisip na namin yung Grace Sense Kainan. So, trial muna, trial error, hindi basta-basta naisip mo, negosyo na kaya. So, noong 2023, na kami, confident na kami na pwede na namin i-release yung product po namin kada bago. Yun na. Nag-start kami
last October 2023, hindi namin inaasahan na magbuboom siya. Paano siya nakilala? Malaking tulong dito, social media. Social media, yan ang nag-advertise ngayon na kung saan nakilala yung Gracious Kainan dito sa San Mateo at hindi lang dito sa San Mateo, naging viral pa na kung saan ibang probinsya na yung mga dumadayong kumakain. Stop So, mo. ano po yung mga pwede niyong ibigay na mga advice sa mga taong gustong magsimula ng sarili nilang negosyo? Magandang tanong yan. Dapat pag nagnegosyo ka, una, meron kang tibay ng dibdib. Paano may tibay ng dibdib? Pagka hindi successful yan o hindi naging maganda yung takbo ng business mo, huwag kang mawalan ng focus. Try and try. Nga, kailangan mo mag-tiis. Pero, meron kang learnings na makikita doon. Ano yung mga fault mo kung bakit ka hindi naging successful? So, just experience. Kaya sabi ko nga, hindi maganda ikaw mismo, magpaplano kang magnegosyo, minsan lang na tinamang ka, bumagsak ka, stop ka na. Ibig sabihin, hindi buo ang loob mo. Una, yun nga, maging matupad ang loob. Dibdib mo, buo ang loob mo. Higit sa lahat, alam mong i-manage yung pera. Kung paano mo siya paikutin. Yung AR management and the time value. Yun yung importante. Paano yung time value? Alam mo yung pangangailangan ng customer. Alam mo yung pangangailangan. So, the whole cycle nandun na. Iikot yun. Kaya, yung mga nagsisipagplano ng magnegosyo, isipin ninyo, kaya ko ba ito? Gusto ko ba ito? Kailangan ko munang matuto? Or, talagang, yan yung passion mo. I-put up yung business mo. Kung hindi mo yan passion kasi, nanggaya ka lang, hindi magiging successful. Yun lang yung kaya ko yung passion. Follow-up question po, paano niyo po na-handle yung mga naranasan niyo yung pandemic po? Yung pandemic na yan ng 2020 hanggang 2023 talagang malaking epekto yan the whole business. Ano nang yung pinagdala? Una, tinignan namin yung capital namin. Baka ma-drain kami. So meron kaming limit ngayon. Nilimit yun na hanggang dito na lang yung pwede namin ibigay ng exposure. Pangalawa, inapuran na rin namin na magkaroon ng collection. Kasi yung mga receivables namin, mataas na no. Kahit pa paano, nakatulong yan, magkaroon kami ng additional capital pa. Since foods business yung takbo ng business namin, hindi siya ganon kalaki epekto compare sa isang ibang business. Kaya, ever since na magplano at negosyo, talaga ang target ng mapunta sa foods business. Kasi yan, foods business, hindi dyan ang buhay. Pagkain baboy, ay pagkain animal, pagkain tao. Basta related sa food. Yan yung tanda, hindi dyan ang buhay. Kumbaga po yun yung pinakaunang kailangan ng mga tao. Yun yung pangangailangan. Kasi hindi mo mabuhay ang tao kung walang pagkain. Maging estudyante, kahit lulid siya at itlog, buhay yan. Learning dito, lahat ng kami, sa aming pamilya. Yung nangyari na hindi lahat maganda yung sitwasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Yung gulat, laging siya. Sa pagkakataon yan, iipis o mawawala ng hangin, mabubutas. Pero pag talabutas yung gulong, meron kang spare ka agad. Kahit kataon, makaikot at makapagbuyo sa sakit. Ganyan gulong.
business. Huwag na huwag kayong mawawalan ng pinakamahirap yun yung mawalan ng at higit yung sa pang-contributor. Maging positibo kayo sa pananaw. Think positive kayo. Na ano mangyayari? Nandoon na yung sitwasyon, nandoon na yung problema. Bakit kailangan magkaroon ng depression? Bakit na-depress? Isipin mo. Isipin mo, pagka nandoon na yung problema, ano yung solusyon yung dapat gawin? Ano yung gagawin natin sa sitwasyon ito? Every problem na may solusyon. Kasi kapag negative na lahat ng inisip mo, tinuturo na sa iyo yung solusyon, hindi mo gagawin. Kasi negative na eh. Wala kasi hindi ka natatanggap ng iba pang idea. Iniisip mo na lang, laging ito magiging nangyayari siya. Hindi sa hinagap na hindi namin akala magbubulo yung business namin. Kaya sa amin, pinag-iingatan ng sa padan, the price, the quality, service, ng isang negosyo. At kayo mismo, pagka nag-business kayo, huwag na yung ipagkatiwala. Kayo mismo. Kayo mismo. Pero, pinagkatiwala na meron tayong system. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, titiwala mo sa na kaya yung iba minsan gaano kalaki yung pinagkatiwala mo. Kung gaano ka katalino, mas matalino yung isipin mo, mas matalino yung mangunguratit sa'yo kung ipapagod. Sa advertisement naman, sa advertisement, di social media ngayon, kaya kailangan mo rin kasi pumakmana sa trend ng business. Pero social media, malaki yung epekto niya. Pero hindi lahat ng mga social media na nakikita natin na nakakapa. Hindi. Magkaroon ka rin ng selection. Saan ka dapat na umakma, na makipag-deal, at anong time ka rin dapat na mag-release ng advertisement. Hindi kung walang isipan kung mag-advertise ako ngayon. Tignan mo rin yung panahon na mas magandang mag-advertise ka. Ako tanong ko, mas magandang mag-advertise ka. Pagka ang sales mo, makikita mo, pababa. Nasa kapit ka na eh. Pero pagka nakita mo yung trend na medyo bumababa, mag-isip ka doon. Before bumaba yung yung graph, pumasok ka sa advertisement. At during lean month, nag-advertise ka. Kahit pa paano, nagkakaroon dito ng awareness yung tao. Kasi pagka lean month siya, walang pera, walang ganun po, sabi nila na. Pero pansinin niyo, during lean month na yan, mas maraming nag-advertise. Timing na yan, pagka-season. Hindi ka nila makakalimutan pagka-peak season. Pero pagka-peak season naman na, kahit pa isa-isa na yung tatlo ng advertisement. Advertisement namin kasi social media, yung testimonial ng customer. Kasi namin mismo yung nagpo-post through digital communication. Pwede ba matanong kung sino-sino pa po yung or may naging business partner na po ba kayo po dito? Mas sa akin kasi maituturing kong business partner yung mga supplier. So, pagka loyal customer ka na sa kanila, ibig sabihin na bibigyan kanila additional discount. So, pagka nagkaroon ka ng additional discount ka, additional margins sa product mo. So, yun yung tingnan din natin. Yung sa mga sino yung magkakaroon, sino yung pwede kong maging katwang na business partner ng supplier. Kasi mas mainam, marami kang kausap. Nakikita mo din ngayon, saan ako po pwede na magkaroon na mas magandang incentive. Okay na.
Yung tanong ninyo kung nag-loan ba kami for the capital, hindi na kami nag-loan. Yung binigay ng DOST as grant for that project na dun sa Pinas. Pero yung trainings na undergo namin sa DOST naging applicable the whole business. Na sa ngayon yun yung umiikot na sistema. Kaya kung pagka mayroong mga trainings na ganun, mas may ganda. Lalo na sa ganitong entrepreneurship, business management. Kaya naman, ano business mo? Ano lang po, affiliate lang po. Pero wala pa pong something na business sa yung business. Saan kayo sa Tiago? Sa cabin. Kaya tapos si Pam Perino, no? Si Injay, and then Tiago rin kayong dalawa. Saan ka sa mga sa Santoro? Ano yung business mo? Wala po. Ako sa inyo, base ko ito yung project ko. Try nyo na karoon kayo ng exposure muna sa company. Dahil alam lang ninyo, pero pagka kayo na, alam na ninyo yung patakbuhin. Kasi almost 18 years din ako sa corporate. Ang naging hindrance o naging problema ng napekto talaga dito is during the pandemic and then ASF. Kayo din naman siguro, napektan din. Pero, yun nga, sabi ko, sa pamilya ko man, huwag tayo mawalan dito kasi. Try lang. Kasi hindi mo akalain, madilim yung panahon. Madilim akalain mo, hindi mo ako sa meron din kami pagkakataon na sisikat din talaga yung araw. Persistence, try and try. Try. Maging matiisin. Huwag kayong mahiya. Sabihin nila, walang negosyante na hindi mo. Walang magulang na hindi pangungutang yung anak makapag-aral lang. Kaya kayo, pagputihin ninyo yung mukha. Kaming mga magulang, kasiyahan na kayo makapagtapos. Siguro dyan. Ano pa? Okay naman na po lahat. Nasagot naman na po lahat ng tanong. Thank you po sa nagipag-participate po sa aming interview ngayon. Pasensya po sa kabahan. Ako, mas mainam din, tama rin yung ginagawa ng actual experience. Ano sabi nga, hindi magiging successful sa negosyante kung hindi dumaan sa matinding pagsuko. Hindi makibasis ng negate, hindi magkakaroon ng problema. Nag-loss din. Bankrupt. Marami. Ngayon natunghayan po natin ang buhay ng isang business owner dito sa San Mateo, Isabela, si Doc Rafael P. Gamiao. Just don't forget to hit the like and subscribe button. Bye-bye!